Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 861. Medyo malayo ang Silverwing City sa Imperial Capital. Si Hu Xin ay nagsasagawa ng misyon sa ibang lugar at nagkataong nasa malapit. Kaya naman mabilis siyang nakarating. Si Yezuan at ang tatlo pa ay gumugol ng kabuoang 5 araw sa kalsada bago nakarating sa Imperial Capital. Kasabay nito, pagdating nila sa Imperial Capital, halos tapos na si Luo sa pagpino sa medicinal efficacy ng Jade Blood Essence Peel. Luo, sugpuin mo yan. Huwag kang mabilis na makalusot. Kung hindi, pagdudahan ka. Nagmamadaling sinabi ni Yezuan kay Luo. Si Luo ang kanyang babae. Kung mas malakas si Luo, mas magiging kapaki-pakinabang ito para sa kanya. Gayunpaman, sila ngayon ay nasa Imperial Capital ng Fox Charm Dynasty. Kung masyadong mabilis na bumuti ang lakas ni Luo, matatapos ito kung malantad sila. Oo, alam ko, young master, sagot ni Luo. Kung hindi niya ito sinasadyang pigilan, matagal na sana siyang nakapasok sa kalagitnaan ng yugto ng Fourth Supreme Being. Hindi nagtagal, pinangunahan ni Hu Xin silang tatlo papasok sa Imperial Capital. Hu Jia, ayusin mo siya. Luo, sumama ka sa akin. Umalis si Hu Xin kasama si Luo. Sa kabutihang palad, sina Yezuan at Luo ay maaaring makipag-usap sa buong kalawakan. Ito ay mas maginhawa kaysa sa Eye of Control. Guro, ako ang kapitan ng Imperial Guards. Aayusin ko na ikaw ang maging Vice Captain mamaya. Mahinang sabi ni Hu Jia. Sige, gawin mo ang gusto mo. Bigyan mo ako ng kopya ng impormasyon tungkol sa Imperial Family pagdating ng panahon. Tumango si Yezuan. Oo, tumango si Hu Jia. Ngayon, si Hu Jia lang ang naging lingkod ni Yezuan. May natitira pang 4 na posisyon. Gayunpaman, nag-aalangan siya kung gagamitin ang advancement point para mapabuti ang bloodline ng Heavenly Eye Clan. Mayroon lamang isang advancement path para sa bloodline ng Heavenly Eye Clan. Maaaring mapabuti ng isang advancement point ang epekto ng lahat ng Heavenly Eyes. Bukod dito, ang bilang ng mga tao na makakakontrol sa Eye of Control ay maaaring tumaas sa 10. Ito ay napaka-cost-effective. Gayunpaman, ang mapanlaman na hayop ay napakabihirang. Kaya, hindi niya ito gagamitin maliban kung kinakailangan. Master, ito ang iyong tirahan. Magalang na sabi ni Hu Jia. Sige, si Yezuan ay walang anumang mga kinakailangan para sa kanyang tirahan. Gusto lang niya itong bigyan ng space. Pagkatapos ayusin si Yezuan, umalis kaagad si Hu Jia. Nanatili si Yezuan sa bahay upang hintayin ang impormasyon ni Hu Jia tungkol sa Imperial Family. Pero habang naghihintay siya, biglang may humakbang sa saklaw ng kanyang sentido. 3 tao iyon, at nagmamadali ang kanilang mga yapak. Mukhang dumating sila na may masamang intensyon. Sinota, nagulat na binuksan ni Yezuan ang pinto at natagpuan ang 3 kabataan mula sa Fox Clan. Ikaw ba ang bago naming Vice Captain? Tanong ng pinuno ng Fox Clan. Ngayon, naiintindihan na ni Yezuan kung sino silang 3. Dapat silang 3 mula sa pangkat ni Hu Jia. Sa koponan ni Hu Jia, ang dating bise-kapitan ay namatay sa panahon ng isang misyon, kaya ang posisyon ng bise-kapitan ay bakante. Kasabay nito, pinalaki rin niya ang 3 taong ito. Silang 3 ay pawang 3rd grade supreme martial artists, at hindi naman masama ang kanilang lakas. Sino ang miyembro ng team mo? Kung gusto mong maging vice captain namin, we'll have to see how strong you are, malamig na sigaw ng binata na nangunguna. Ganun ba? Lumabas si Yezuan at sinabing, kung ganoon, pwede kayong 3 na lumapit sa akin. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang ito, nang inag silang 3. Si Yezuan ay kapareho nila, ngunit nang ahas siyang hamunin silang 3 ng sabay-sabay. Nililigawan niya si kamatayan. Since you're courting death, then don't blame us. Attack! Sigaw ng nangungunang binata at kumamo. 30% flow intent. 30% lang ang naintindihan ni Yezuan, ngunit mayroon siyang bloodline ng Sword God. Bakit siya matatakot sa kanila? Whoosh! 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 Isang malamig na liwanag ang kumislap at madaling natalo ang layunin ng kuko ng nangungunang binata.
Pagkatapos, tinamaan nito ang kanyang kalaban. Bang! 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 Ang tatlong pick supreme ay agad na pinalipad ni Yezuan. Bukod dito, si Yezuan ay nagpakita ng awa sa kanila. Kung hindi, sila ay namatay na. Ang pagkatalo sa tatlong kalaban sa parehong antas sa isang iglap ay sapat na upang takutin silang tatlo. Anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, biglang naglakad si Hu Jia ng may mabilis na hakbang. Sa katunayan, napansin na ni Yezuan ang pagdating ni Hu Jia. Gayunpaman, hiniling niya sa kanya na maghintay sa labas. Pagkatapos ng lahat, kailangan niyang gumawa ng isang hakbang kapag oras na. Kung magpipigil si Yezuan, tiyak na hindi makikinig sa kanya ang tatlo. Kapitan, hindi naman malubhang nasugatan ang tatlo. Dali-dali silang bumangon sa lupa at nagsisigawan. Mula ngayon, siya na ang magiging bise-kapitan ninyo. Kung sino man ang hindi sumunod, mag-apply kayo para sa paglipat, malamig na sabi ni Hu Jia. Oo, tumanggo silang tatlo at malungkot na umalis. Ito ay isang maliit na interlude lamang. Kung silang tatlo ay maglakas loob na pukawin si Yezuan sa labas, hindi patutol si Yezuan na patayin silang lahat. Master, ito ang impormasyong hiningi mo. Lumapit si Hu Jia at sinabi sa boses na silang dalawa lang ang nakakarinig. Kasabay nito, iniabot niya ang isang yin at yang ring. Napakagaling. Kinuha ni Yezuan ang yin at yang ring. Pagkatapos, tinanong niya, may mga benepisyo ba ang pagiging Imperial Guard? Oo. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Hu Jia kay Yezuan. Matapos marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Maaaring pumasok sa Floating Shadow Pavilion ang mga Vice Captain at mas mataas para panuurin ang mga laban ng mga eksperto ng isang araw bawat buwan. Ang Floating Shadow Pavilion ay isang lugar na espesyal na ginamit upang maunawaan ang mga layunin ng espada at saber. Ang layunin ng espada, layunin ng sable, layunin ng kuko, at iba pa ay nakasalalay lahat sa kakayahan ng isang tao upang maunawaan ang mga ito. May ilan pa nga na nakaintindi ng 50% o 60% sword intent noong sila ay 4th Tribulation Supremes. Hindi masama ang kakayahan ni Yezuan. Kung pumunta siya sa Floating Shadow Pavilion para manood ng isang araw, baka may makuha siya. Okay, naiintindihan ko. Tumango si Yezuan. Pagkatapos, hiniling niya kay Hu Jia na dalhin siya sa Floating Shadow Pavilion. Binigyan na ni Hu Jia si Yezuan ng identity token. Gamit ang identity token na ito, maaari siyang pumasok at umalis sa Floating Shadow Pavilion. Ang Floating Shadow Pavilion ay may kabuuang 6 na palapag. Ang unang palapag ay nagpakita ng mga labanan ng incomplete hanggang 10% sword intent. Ang ikalawang palapag ay nagpakita ng mga labanan na 15% hanggang 20% ang layunin ng espada, at iba pa. Direktang pumasok si Yezuan sa Floating Shadow Pavilion. Mayroong 12 ng mga silid sa unang palapag, at 10 sa mga ito ay nagpakita ng layunin ng espada. Gayunpaman, ipinakita sa unang palapag ang incomplete hanggang 10% sword intent. Karamihan sa mga tao sa mga silid ay malamang na mga bata. Diretso siyang pumunta sa 4th floor. Mayroong maraming mga silid dito, at lahat sila ay may label na may sword intent, saber intent, at iba pa. 100 taon na ang nakalipas, ang mga scryer recording ni Great General Weiwo. Lumipat ang tingin ni Yezuan at damapo sa unang silid sa kanyang kaliwa. Sa tabi, nito ay isang stone tablet na nagpapaliwanag sa dakilang General Weiwo. Dakilang General Weiwo ng banal na dinastiyang Hyume. Sa kanyang tuktok, siya ay isang 5th Tribulation Supremacy. Ito ay isang scryer recording lamang ng kanyang mga laban noong siya ay bata pa. Hindi nagsalita si Yezuan at direktang pumasok. Kabanata 862. Whoosh! Biglang may lumitaw na imahe sa dingding na bato. Ito ay isang lalaki mula sa Fox Clan, ngunit ang kanyang balahibo ay ginintoang, nabihira. Karamihan sa mga fox at Charming Fox Clan ay mga puting fox, at kakaunti ang mga fox na may iba pang uri ng balahibo. Sa makatuwid, ang mga miyembro ng Charming Fox Clan ay pinangalan ng Bai, hindi Hu o Jin. Nagsimulang panoorin ni Yezuan ang recording ng scryer. Sa recording ng scryer, nagsimulang mag-away ang dalawang tao. Ang dakilang general na si Weiwo ay medyo gwapo noong siya ay nabubuhay, at ang kanyang kalaban ay isang matandang lalaki mula sa Giant Elephant Clan.
Pantay-pantay ang tugma nilang dalawa. Bagaman ang dakilang general na ito na si Weiwo ay isa lamang sa maagang yugto ng third grade Supreme Being, naintindihan na niya ang 35% sword intent. Ang kanyang kakayahan ay hindi masama. Nag-isip si Ye Zuan habang sinimulan niyang panoorin ng mabuti ang pagre-record ng Scryer. Ang recording ng Scryer ay maingat na pinili ng Charming Fox Clan, at ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa pag-unawa sa layunin ng espada. Bagamat hindi nakita ni Ye Zuan ang labanan sa sarili niyang mga mata, ganoon din ang naramdaman niya. Sa loob lamang ng ilang sandali, nakakuha siya ng maraming bagong kaalaman tungkol sa layunin ng espada. 1 oras, 2 oras, matapos panoorin ni Ye Zuan ang Scryer na nagre-record ng 1,000 beses, sa wakas ay nakarinig siya ng tunog ng notification. Ding! 30% sword intent has transformed. Sa kasalukuyan, ito ay 35% sword intent. Matapos marinig ang abiso, nagulat din si Ye Zuan. Nakalusot siya sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ang kanyang kakayahan ay hindi kasing sama ng kanyang naisip. Maraming salamat, Dakilang General Weiwo. Ginamit ni Ye Zuan ang kanyang identity token para isara ang recording ng Scryer. Siya ay gumugol ng higit sa 3 oras sa panunood ng Scryer recording. May 20 oras pa. Sa tansya ko, maabot ko man lang ang 40% sword intent. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan. Pumasok siya sa isa pang Scryer recording room, at sa pagkakataong ito, lalabanan niya ang isang dalubhasa na nakaintindi ng 40% layunin ng espada. Sa pagkakataong ito, gumugol siya ng kabuoang 8 oras upang ibahin ang 35% layunin ng espada sa 40% layunin ng espada. Itong floating image pavilion ay talagang magandang lugar. Sa kalahating araw lang, nadagdagan ko talaga ang sword intent ko ng 10%. Ang lakas ko ngayon ay hindi bababa sa 5 beses na mas malakas kaysa dati. Lalong nasa sabik si Ye Zuan habang iniisip niya ito. Sa ngayon, ang kanyang offensive na galing ay maihahambing sa isang mid-4th stage na Supreme Being. Ang gininto ang katawan ng kataas-taasang pagiging ay bahagyang mahina, marahil sa kalagitnaan lamang ng ika-4 na yugto. Gayunpaman, nakakuha siya ng malaking halaga ng Draconic Clock mula sa lihim na kaharian ng Fox Queen Consort, at napino lamang niya ang ika-5 bahagi nito. Kapag napino na niya ang lahat ng Draconic Clock, magagawa niyang itaas ang kanyang Sovereign Golden Body sa middle stage ng 4th Supreme Stage, o maging ang pinnacle ng 4th Supreme Stage. 12 hours left. Pumunta tayo sa 5th floor at tingnan natin. Binalak ni Ye Zuan na gamitin ang natitirang 12 oras. Marahil ay maaari niyang itaas ang kanyang sword intent sa 45%. Ang isang tao na nakaintindi ng 40% ng sword intent ay itinuturing na isang eksperto sa royal family. Sa normal na mga pangyayari, sila ay nasa gitna o rurok ng ika-4 na yugto ng Supreme Martial Artist Realm. Dumiretso si Ye Zuan sa ika-5 palapag. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang lahat ng 6 sa 5th floor sword intent Scryer rooms ay talagang ginagamit. Anong trahedya? Hintayin natin kung may aalis. Naghintay si Ye Zuan sa labas ng Scryer room. Makalipas ang 2 oras, may lumabas na gaya ng inaasahan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Fox Clan. Napakalakas ng kanyang aura, at siya ay nasa pinnacle of the 4th Tribulation Supreme Stage. Sinulyapan niya si Ye Zuan, pagkatapos ay bumaba. Si Ye Zuan ay hindi mapili. Direkta siyang pumasok sa Scryer room at nagsimulang mag-obserba. 3 oras, 6 na oras, 9 na oras. Sa lalong madaling panahon, inubos ni Ye Zuan ang natitirang 12 oras. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang umalis. Sa 12 oras na ito, hindi dahil wala siyang napala. Medyo nadagdagan ng kaunti ang kanyang pangunawa sa sword intent. Kung mayroon pa siyang ilang oras, magagawa niyang i-transform ang kanyang sword intent sa 45%. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis sa Scryer room. Basta, ikaw ba ang naghintay sa akin ng kalahating araw? Biglang lumipad ang isang di pagkakasundo na boses. Sumimangot si Ye Zuan at ibinaling ang kanyang ulo para tingnan. Nakita niya ang isang binata mula sa Fox Clan na nakasuot ng uniforme ng isang kapitan ng Imperial Guard na naglalakad.
Middle Stage 4th Supreme Stage. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Iba-iba ang lakas ng mga kapitan ng Imperial Guard. Si Hu Jia ay itinuring na isa sa mga mas mahihinang kapitan. Siya ay nasa unang bahagi lamang ng ika-4 na kataas-taasang yugto, habang ang mga mas malakas ay nasa tuktok ng ika-4 na kataas-taasang yugto. Para naman sa binata mula sa Fox Clan na nasa harap niya, nasa kalagitnaan siya ng 4th Supreme Stage. Hindi naman masama ang kanyang lakas. A mere vice captain dares to come to the 5th floor. Are you courting death? Lumapit ang binata mula sa Fox Clan at itinuro ang ilong ni Yezuan habang nagsasalita siya. Kung may maglakas loob na ituro ang ilong ni Yezuan ng ganito sa labas, tiyak na tatalunan sila ni Yezuan. Gayunpaman, hindi ito ang lugar upang pukawin ang gulo. Importanteng maghabol ng lakas, pero hindi ka makakagat ng higit sa kaya mong ngumunguya. Scram to the 4th floor and don't let me see you again. Habang nagsasalita ang binata mula sa Fox Clan, diretso siyang lumagpas kay Yezuan. Talagang naiinis kay Yezuan ang mukha ng taong ito. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Yezuan, pumasok siya sa scryer room at isinara ang pinto ng malakas. Sa susunod na makita kita, hahayaan kitang maranasan kung ano ang sakit sa puso. Panipi, malamig na ngumuso si Yezuan sa kanyang puso. Kung hindi mabilis tumakas ang binatang iyon mula sa Fox Clan, siguradong hinayla na niya ito papunta sa stage at walang awa na binugbog. Gayunpaman, ang katotohanan na nakapasok siya sa scryer room ay nangangahulugan na mayroon din siyang 40% sword intent at nagsusumikap para dito. Nakakamangha ang magkaroon ng mabuting ama. Nanunood ako ng mga recording ng scryer mula noong bata pa ako. Bahagyang walang magawa si Yezuan habang naglalakad siya palabas ng floating image pavilion. Bagamat hindi masama ang pagkakaroon ng mabuting ama, ang paggamit ng kambal ng isa upang madagdagan ang lakas ng isang tao ay mas kahanga-hanga. Maaaring mayroon kang malakas na background, ngunit gayon din ang iba. Kung ang iyong ama ay hindi isang Universe Master, tiyak na may iba pang mas makapangyarihan kaysa sa iyong ama. Ito ang ibig sabihin ng sabihing laging may bundok na mas mataas kaysa sa nauna. Bumalik si Yezuan sa kanyang tirahan. Nakopya na niya ang impormasyon ni Hu Jia sa lugar ng paglunok, ngunit karamihan ay mula sa Imperial Guard. Pagkatapos ng lahat, si Hu Jia ay isang kapitan lamang ng isang maliit na koponan. Pagbalik niya sa kanyang tirahan, hinihintay na siya ni Hu Jia. Guro, ito ang lahat ng aking kayamanan. Ibinigay ni Hu Jia ang isang yin at yang singsing kay Yezuan. Siya ay lumaki sa imperial na lungsod at nakagawa ng maraming kontribusyon sa imperial na pamilya pagkatapos maging isang Imperial Guard, kaya ang kanyang kayamanan ay medyo malaki. Sa sandaling ito, malapit nang maabot ni Yezuan ang tanikala ng ikatlong yugto ng pinakamataas na yugto. Ang mga bagay na ito ay sapat na para matanggap niya ang kidlat na parusa. Sige, kinuha ni Yezuan ang yin at yang singsing at agad itong nilunok. Ding, naabot na ng host ang tanikala ng ikatlong yugto ng kataas-taasang yugto. Matatanggap mo ang pinakamataas na kapigatian. Ang kasalukuyang rate ng tagumpay ay 100%. Gusto mo bang sumailalim sa kapigatian? Tunog sa kanyang isipan ang notification ng system. Sa sandaling ito, agad na pinili ni Yezuan ang oo. Ding, simula ng kapigatian. Si Yezuan ay kasalukuyang sumasailalim sa ika-4 na yugto ng pinakamataas na kapigatian. Mayroong kabuuang 4 na pinakamataas na kapigatian na kidlat, bawat isa ay mas malakas kaysa sa nauna. Gayunpaman, ang abiso ng system ay nagsabi na ang rate ng tagumpay ni Yezuan ay 100%, kaya hindi siya nag-alala. Dagandong, di nagtagal, bumagsak ang unang kataas-taasang kapigatian na kidlat, na sinundan ng pangalawa, pangatlo, at pang-4. Kabanata 863. Ding! Tagumpay ang tribulation. Kasalukuyang ika-4 na tribulation supreme being. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Yezuan na makahinga ng maluwag. Sa wakas ay nakapasok na siya sa antas ng 4th Tribulation Supreme Being. Ang kanyang kapigatian ay nakaakit ng maraming nanunood, ngunit mabilis silang nagkalat. Pagkatapos ng lahat, hindi malaking bagay na makapasa sa antas ng 4th Tribulation Supreme Being. Maraming Vice Captain sa Imperial Guard na 4th Tribulation Supreme Beings.
Congratulations, Master. Mahinang sabi ni Hujia. Manang, pwede ka nang umalis. Tahimik na tumango si Yezuan. Dahil sa yaman ni Hujia, matagumpay niyang nalampasan ang kapigatian. Kaya naman, nagpapasalamat pa rin siya kay Hujia. Hindi niya papatayin si Hujia tulad ng ginawa niya sa Supreme Being ng Raging Bull Tribe at sa nasa katanghaliang gulang na tao. Sa mga sumunod na araw, nanatili si Yezuan sa sarili niyang silid at nagpatuloy sa pagpino sa kanyang Dragon Lock bago itinaas ang kanyang Sovereign Golden Body. Matapos masira, ang kanyang Sovereign Golden Body ay mas malakas. Sa tansya niya, kung hindi pa umabot sa 40% ang kanyang sword intent, hindi siya nito masasaktan. Gayunpaman, sa kanyang ikalimang araw sa Imperial City, Young Master, pwede ba akong makalusot? Biglang tumunog ang boses ni Luoluo sa isip ni Yezuan. Oo, sagot ni Yezuan. Bago pumasok sa Imperial City, si Luoluo ay nasa 4th Tribulation Supreme Being level na, kaya hindi na niya kailangang lampasan ang Tribulation para makalusot. Pagkaraan ng ilang sandali, Young Master, nakalusot ako. Tuwang-tuwang ulat ni Luoluo. Manam, sagot ni Yezuan, pagkatapos ay nagtanong, Luoluo, ilang scryer recording ang mapapanood mo bawat buwan? Mga recording ng scryer, walang limitasyon sa oras para sa aming mga imperial na consecrators. Pwede tayong manood hanggat gusto natin. Gayunpaman, isa akong mahalagang tao na dapat alagaan. Kung gusto ni Young Master, makakakuha ako ng isa, sagot ni Luoluo. Walang time limit. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ito ay ang F***ing pagkakaiba. Gayunpaman, siya ay 9 na taon na mas matanda kay Luoluo, at ang kanyang kaharian ay hindi kasing taas ng kanya. Sa makatuwid, ang pamilya ng imperial ay hindi naging interesado sa kanyang kakayahan. Okay, ikuha mo ako ng set. Tuwang-tuwa si Yezuan at agad na sumigaw. Malaking tulong si Luoluo. Kung tutuusin, isang araw lang siya nakakapunta sa Floating Image Pavilion kada buwan. Kung makakakuha siya ng isang set ng scryer recording, ang pagbabago ng kanyang sword intent ay magiging mas mabilis. Makalipas ang isang araw, personal na hinanap siya ni Luoluo. Nagdala pa siya ng set ng scryer recording ng sword intent. Girl, napakalaking tulong mo. Nagmamadaling tinanggap ni Yezuan ang set ng Floating Image Stones. Young Master, itong set ng scryer recording ay mayroon lamang hanggang 50% sword intent. Wala akong makukuhang mas mataas pa riyan. Ngumisi si Luoluo. Ayos lang. 50% na lang. Hinawakan ni Yezuan ang buhok ni Luoluo ng buong pagmamahal. Sobrang nag-enjoy ang huli. Bagamat may master servant lang silang dalawa, matagal nang itinuring ni Yezuan si Luoluo bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ganoon din si Luoluo. Young Master, naintindihan ko na rin ang 45% ng claw wheel. Ilang araw na lang, lalabas na ako para magsagawa ng misyon. Pagdating ng panahon, sasama ba ako sa team mo? Tanong ni Luoluo. Mission? Oo naman. Tumango si Yezuan. Si Luoluo ay isang consecrator ng maharlikang pamilya. Likas na sa kanya ang pamunuan ng ilang maliliit na koponan kapag lumabas siya para magsagawa ng mga misyon. Narinig ko na sa pagkakataong ito, ang misyon ay hanapin ang Barbarian Bull Clan at ang Human Fourth Tribulation Supreme. Biglang ngumiti si Luoluo nang may alam. Ano? Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang 2 taong iyon ay dating nasa ilalim ng kanyang kontrol, at ang kanilang mga bangkay ay iniingatan din niya. Ngayon, nasa devouring space pa sila. Dapat kasi magkamukha sila. So nakakaawa, na misunderstood sila. Young Master, babalik muna ako. Humajijek si Luoluo at saka umalis. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ni Yezuan ang pagpino sa Dragon Lock sa silid, na pinalakas ang kanyang Sovereign Golden Body. Makalipas ang 3 araw, Young Master, nakapili na ako ng team mo. Ang boses ni Luoluo ay narinig sa kanyang isipan. Mabuti, binuksan ni Yezuan ang kanyang mga mata sa silid. Gaya ng inaasahan, dumating si Hujia pagkaraan ng ilang sandali. Master, napili na ang team natin. May gagawin silang misyon, sabi ni Hujia. Okay, let's go. Tumango si Yezuan. Para sa misyong ito, bukod kay Luoluo, may 2 pang consecrator. Ang bawat consecrator ay pipili ng 2 koponan, kaya may kabuuang 6 na koponan.
Pinili ni Luoluo ang koponan ni Hujia, pagkatapos ay random na pumili ng isang koponan na may mid-stage na Fourth Tribulation Supreme bilang pinuno nito. Nang sundan ni Yezuan si Hujia sa lugar ng pagtitipon, nalaman niyang marami ng tao doon. Ang bawat koponan ay may 5 tao, kaya may kabuuang 6 na koponan. Kasama ang 3 consecrators, mayroong kabuuang 33 tao. Mabilis na sumulyap si Yezuan at nalaman na bukod kay Luoluo, ang 2 pang consecrator ay parehong nasa tuktok ng Fourth Tribulation Supreme at medyo bata pa. Tulad ng para sa iba pang 2 koponan, ang kanilang mga pinuno ay nasa kalagitnaan lamang ng antas ng Fourth Tribulation Supreme. Gayunpaman, ang tingin ni Yezuan ay nakatuon sa isang tao. Siya yun. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Ang nakakuha ng kanyang atensyon ay isang binata mula sa Fox Clan. Ang binatang ito mula sa Fox Clan ay ang nagpagalit sa kanya sa ikalimang palapag ng Floating Image Pavilion. Hindi lang iyon, nakita na niya noon ang isa sa mga consecrator. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nagbigay ng Floating Image Pavilion kay Yezuan. Anong coincidence? Ang sulok ng bibig ni Yezuan ay hindi maiwasang mabaluktot. Sa sandaling ito, napansin din ng binata mula sa Fox Clan si Yezuan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang nakakatakot na liwanag. Brat, wala akong magawa sa iyo sa Floating Image Pavilion noong araw na iyon. Dahil inihatid mo ang sarili mo sa akin, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Noong araw na iyon, pinahinti siya ni Yezuan ng mahigit 10 oras. Kailangan niyang maghiganti para dito. Ganoon din ang naisip ni Yezuan. Luoluo, galing ba sa kabilang team ang binatang may nunal sa leeg sa harap mo? Ang boses ni Yezuan ay narinig sa isip ni Luoluo. Nang marinig ito, si Luoluo ay natigilan saglit. Pagkatapos, tahimik siyang sumagot, tama. Ano ang nangyari kay Young Master? Pinagalitan ako ng brat na to nung araw na yon, sabi ni Yezuan. Nang marinig ito ni Luoluo, galit niyang sinabi, pinagalitan ang Young Master. Patay na siya for sure. Panipi, Luoluo, huwag kang gumawa ng kahit ano. Ako mismo ang gagawa, paalala ni Yezuan sa kanya. Noong araw na iyon, may isang eksperto sa Floating Image Pavilion. Kung nagdulot siya ng kaguluhan doon, siya ay namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ngayon, napili na ang binatang iyon mula sa Fox Clan. Ito ay magiging masaya. Kaagad, tinanong ni Yezuan kay Hujia ang pangalan ng taong iyon. Tinawag siyang Hudong. Gayunpaman, ang Hudong na ito ay tila may malakas na background. Ang kanyang ama ay isang kapitan ng isang Fifth Tribulation Supreme. Gayunpaman, kahit naguluhin niya si Yezuan, papatayin pa rin siya ni Yezuan. Kahit hindi pa oras, nandito na lahat. Tara na, sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Fox Clan. Agad na umalis ang 33 sa kanila. Young Master, paano mo siya haharapin? Sumunod si Luoluo sa likod ng 2 consecrators at nakipag-usap kay Yezuan sa kanyang isipan. Patayin mo siya, sabi ni Yezuan sa kanyang isipan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nagbago ang isip niya. Kalimutan mo na, kontrolin mo lang siya. Tutal, kailangan pa nating imbestigahan ang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Okay, naintindihan din ni Luoluo. Iniisip niya na pagdating ng panahon, gagawa siya ng pagkakataon para kay Yezuan. Sa pagkakataong ito, sumugod sila ng 3 araw bago makarating sa Lianshan City. Kabanata 864. Oo, sagot naman ng iba, dito tayo magtipon. Dito tayo magtitipon isang araw mamaya. Sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa Fox Clan kay Luoluo at sa isa pang tao. Pagkatapos, pinangunahan niya ang 2 koponan at umalis. Pinamunuan din ng ibang tao ang kanyang koponan sa lungsod. Sa wakas, turn na ni Luoluo. Kayong 2 koponan, sumunod sa akin sa lungsod mula sa kanluran. Sinabi ni Luoluo kay Hujia at sa isa pang pinuno ng pangkat. Oo, sumagot si Hujia at ang binata mula sa Fox Clan. Kahit na ang binata mula sa Fox Clan at Luoluo ay parehong nasa gitnang yugto ng Supreme Being Realm, si Luoluo ay isang consecrator ng Imperial Family. Siya ay isang taong lubos na inaalagaan. Kaya naman, ang binata mula sa Fox Clan ay masunurin lamang.
Pinangunahan ni Luo ang dalawang koponan sa lungsod mula sa kanluran. Sa daan, iba ang pakikitungo sa kanila sa iba. Tingnan mo, ito ay ang Imperial Guards. Wow, mukhang nasa 15 years old ang dalagang iyon. Maari talaga niyang pamunuan ng isang maliit na team ng Imperial Guards. Siya kaya ang prinsesa ng Imperial Family. Siya ay, dapat, lihim na bumulalas ang mga karaniwang tao mula sa Fox Clan. Walang nang ahas na magsalita ng masama dahil sa takot na marinig. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang City Lord ng Lianshan City ay kailangang maging magalang sa Imperial Guards. Kayong dalawang team, ang mga ordinaryong miyembro ay mangangalap ng impormasyon sa lungsod. Susundan ako ng 4 sa labas ng lungsod at maghahanap. Magtitipon tayo dito kalahating araw mamaya. Sabi ni Luo. Oo. Agad namang sumagot ang 6 na ordinaryong miyembro at naghanda ng umalis. Ngunit sa sandaling ito, biglang sinabi ni Luo sa isang maagang yugto ng Supreme Being mula sa Fox Clan, ikaw, ang Vice Team Leader, sumama sa kanila. Pumunta sa City Lord's Mansion at mangalap ng impormasyon. Oo, tumango ang lalaki mula sa Fox Clan at umalis. Ngayon, tanging sina Luo, Yezuan, Hujia at Hudong na lang ang natitira. Kayong tatlo, sumunod kayo sa akin palabas ng lungsod. Biglang lumingon ang magagandang mata ni Luo. Sa sandaling lumingon siya, isang mapanlinlang na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ni Hudong na siya ay nahulog sa isang bitag. Inakay ni Luo si Yezuan at ang dalawa papalayo. Maraming pamilya at bayan sa labas ng Lianshan City. Kaya naman, walang hinala si Hudong. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto sila sa isang bulubundukin. Lady Luo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Naglakad si Hudong sa gilid ni Luo at sinabi sa mahinang boses. Hindi siya isang taong walang background. Ang kanyang ama ay isang kapitan, kaya nang makakita siya ng isang cute na batang babae tulad ni Luo, natural na gusto niyang mapalapit sa kanya. Kung mapapangasawa niya ito, mas mabuti pa iyon. Nako, medyo naiinip na ako. Bakit hindi kayo lumaban ng isang round at hayaan mo akong manood? Biglang ngumiti ng pilyo si Luo. Labanan. Matapos marinig ito, nagulat si Hudong. Pagkatapos, 2 sinag ng liwanag ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Ito ay isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang kanyang lakas kay Luo. Gayunpaman, nagkaroon ng problema sa kamay. Si Hujia at Yezuan ay 4th Tribulation Supreme Martial Artists lamang sa simulang yugto. Ang kanilang mga kaharian ay isang antas na mas mababa kaysa sa kanya. Kahit 2 laban sa isa, siya pa rin ang mangganguna. Tama, mag-away kayong 2. Ngumiti si Luo at sinabi. Ito, nagkunwaring mabait si Hudong at nagsabi, ngunit mas mataas ang aking kaharian kaysa sa kanya. Medyo hindi patas ito. There's nothing unfair about it. There's no fairness in this world, naiinip na sabi ni Luo. Matapos marinig ito, muling kumislap ang mga mata ni Hudong. Naghahanap lang siya ng pagkakataon para lumipat kay Yezuan. Hindi niya inaasahan na may darating na magandang pagkakataon sa harapan niya. Tumingin siya kay Yezuan. Kung gusto niyang lumaban, kailangan niyang humingi ng pahintulot ni Yezuan. Wala akong tutol. Ngumiti si Yezuan, napakalungkot ng kanyang ngiti. Hindi pa rin alam nitong si Hudong na sila ay nagsabuatan. Sa katunayan, sa sandaling pumasok sila sa bulubundukin, maaaring kumilos si Yezuan kay Hudong. Gayunpaman, naramdaman niyang hindi sapat na ilabas ang kanyang galit, kaya gusto niyang pilayin muna si Hudong at pagkatapos ay gamitin ang Eye of Control para kontrolin siya. Higit sa lahat, hindi alam ng kabilang partido. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kasiya siya. Sige, dahil iyon ang kaso, kung gayon, susupilan ko ang aking kaharian hanggang sa maagang yugto ng 4th Tribulation Supreme Martial Artist at lalabanan kita. Sigaw ni Hudong, na mukhang napakamapagmahal. Gayunpaman, ang kanyang mga salita at kilos ay napakahirap sa harap ni Yezuan at ng 2 pa. Isa siyang ganap na, clown, no need, you don't need to suppress your realm. It doesn't matter. Ngumisi si Yezuan. Ano? Tumaas ang kilay ni Hudong at malamig na huminga. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Gusto mo akong haminin. Kahit nasa tuktok ka ng 4th Tribulation Supreme Martial Artist,
kaya pa rin kitang ipaglaban. Si Yezuan ay mukhang walang pakialam, na nagpalungkot kay Hudong. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumulyap kay Luo, na nasa malapit, at sumagot, "Sige, dahil hindi ka marunong magpahalaga sa mga pabor, pumunta ka sa akin." Nang matapos siyang magsalita ay biglang tumahimik ang kagubatan. "Bakit hindi ka kumikilos?" Tumingin si Yezuan kay Hudong at sinabing kakaiba. "Nililigawan mo si kamatayan." Talagang hinihintay ni Hudong si Yezuan na kumilos. Kung tutuusin, mas mataas siya kaysa kay Yezuan, ngunit ngayon, hindi na niya kinaya. Sumisikat na kamao. Nagsuot si Hudong ng isang pares ng guwantes na mababang uri ng Supreme Divine Armaments at marahas na binato ng suntok si Yezuan. 30% fist intent. Medyo nagulat si Yezuan dahil nang makipagkompetensya si Hudong sa kanya para sa sword intent sa floating image room, nangangahulugan ito na ang pinakamatibay na punto ni Hudong ay ang sword intent. Ngunit hindi niya inaasahan na talagang naintindihan ni Hudong ang 30% layunin ng kamao. Ito ay medyo bihira. Naglakas loob ka na magpakita ng 30% kamao lamang sa harap ko. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikinang ng maliwanag habang siya ay direktang pumutok gamit ang kanyang espada. Ito ay ang annihilation slash na nasa buong kapangyarihan at pinagsama ang 40% layunin ng espada. Paf! Ang imahe ng kamao ay madaling naputol na parang isang piraso ng tofu. Ano? Nagulat si Hudong. Isa siyang mid-stage na Supreme Divine Being na may 30% layunin ng kamao. Sa kanyang pagtatansya, sapat na upang harapin si Yezuan, ngunit hindi niya inaasahan na si Yezuan ay madaling makalusot sa kanyang pag-atake. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang lakas ng pag-ataking ito ay mas malakas pa sa kanyang buong lakas na pag-atake. Boom! Ang annihilation slash ay agad na tumama sa katawan ni Hudong, at ang malaking impact ay agad na nagpalipad sa kanya. Imposible ito, sigaw ni Hudong habang nararamdaman ang kanyang mga sugat. Napino niya ang mahigit 100 Jade Blood Essence pills, at ang kanyang Sovereign Golden Body ay napakalakas, ngunit siya ay malubhang nasugatan ng espadang ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali, nakaramdam siya ng kirot sa puso. Napakasakit kaya nagpakawala siya ng malakas na dagandong. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong bulubundukin, na ikinagulat ng hindi mabilang na mga ibon at hayop. Gayunpaman, ang mas ikinagulat niya ay dumating pa. "Young Master, you're really ruthless. Paano kung hindi mo sinasadyang mapatay siya?" Isang malinaw na boses ang nahulog sa tainga ni Hudong. Sa sandaling ito, nagkataon lang siyang napadpad sa lupa. Ngunit hindi siya bumangon sa oras. Hindi ba't kay Luo ang boses na ito? Hindi, alam ko ang ginagawa ko. Isa pang boses ang bumagsak sa kanyang tenga. Nagulat si Hudong. Nagmamadali siyang bumangon mula sa matinding sakit at takot na tumingin. Naku, lumipas na ang epekto ng Burning Eye. Gawin mo ulit. Nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Hiss! Agad na nahiga si Hudong sa lupa at umungal ng malakas. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Kabanata 865. Si Luo ay sumali sa maharlikang pamilya sa edad na 14 bilang isang maagang yugto ng Supreme Being. Mabilis siyang nakalusot sa mid-stage na Supreme Being level. Siya ay hindi gaanong talino kaysa sa mga prinsipe, kaya agad siyang naging tanyag at inalagaan ng maharlikang pamilya. Gayunpaman, ang gayong mahuhusay na batang babae ay talagang tinatawag na isang Vice Captain ng Imperial Guards Captain. Ito ay talagang natakot sa kanya. Kalimutan mo na, sayang patayin kita. Eye of control. Tiningnan ni Yezuan ang masakit na ekspresyon ni Hudong at pinandilatan siya. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Na-notify ang system. Agad na inalis ni Yezuan ang epekto ng Burning Eye kay Hudong. Pagkatapos ng lahat, si Hudong ay nasa ilalim na ngayon ng kanyang kontrol at ngayon ay kanyang lingkod. Jibati, Master, sabi ni Hudong habang nanginginig. Ngayon lang, halos masunog na ng Burning Eyes ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay bumaba ng hindi bababa sa 60%. Very good, give me the interspatial ring. Tumango si Yezuan at sinabi. Kaagad na ibinigay ni Hudong ang interspatial ring kay Yezuan. Pagkatapos, direktang inalis ni Yezuan ang kanyang interspatial ring. Mayroon pa ring 50 Jade Blood Essence pills.
Ibibigay ito sa iyo ni Luo. Inihagis ni Yezuan ang ilang bote ng jade. Nakakamangha na may background. 30 Jade Blood Essence pills lang ang nakuha ko para sa misyon na ito. Luo kumunat ang kanyang maliit na ilong at mukhang napakalungkot. Gayunpaman, nawala ang ekspresyong ito sa isang kisap mata. 5 Jade Blood Essence pills lang ang nakuha ko. Inilibot ni Yezuan ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang Jade Blood Essence pills ay napakahalaga sa mga beastmen. Sa kanya, sila ay ganap na walang silbi, kaya ibinigay niya ang lahat ng ito kay Luo. Maraming bagay, ngunit hindi lang ito ang mayroon ka, tama ba? Lumingon si Yezuan at nagtanong. Medyo marami pa naman. Sumagot si Hudong ng totoo. Good, ibigay mo na sa akin lahat pagbabalik natin. Tahimik na tumanggo si Yezuan. Maganda ang mood niya. Ang ama ni Hudong ay isang 5th Tribulation Supreme Captain. Natural, hindi magiging mahirap si Hudong. Sige, Luo, ibalik mo silang dalawa. May pupuntahan ako, sinabi ni Yezuan kay Luo sa kanyang isip. Young Master, saan ka pupunta? Tanong ni Luo. Tinawagan ko na ang aking doppelganger. Isasama ko ito, sagot ni Yezuan. Fusion. Nang marinig ito ni Luo, hindi napigilan ang kanyang mga mata na lumaki nang bumulalas siya. Gusto ko rin itong makita. Si Yezuan ay natalo. It's just a fusion of the same person, not a fusion of a man and a woman. Anong tinitingin-tingin mo? Napatay na natin yung dalawang yan. Kunwari ka lang hinahanap. Oh, okay, sagot ni Luo. Agad na umalis si Yezuan. Para naman kay Hujia at Hudong, ang dalawang katulong, sinunod nila si Luo. Sa totoo lang, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa Eastern Continent. Ang mahiwagang eksperto, ang Old Immortal Tianju, ay nasakop na ang buong Eastern Continent. Hindi makapasok ang mga tagalabas. Bukod dito, medyo marami ng Supreme Being sa Lianian City, kaya hindi na kailangang mag-alala. Sa makatuwid, tinawag ni Yezuan ang kanyang doppelganger. Sa pagkakataong ito, gusto niyang magtrabaho sa dalawang larangan. Nais niyang hanapin ng kanyang doppelganger ang mga makalangit na materyales at mga kayamanan sa lupa. Dahil nahati ang puwang na lumalamon, napakahusay nito. 3 araw ang ginugol ni Yezuan bago niya tuluyang nakita ang kanyang doppelganger. Kaagad, sumanib siya sa kanyang doppelganger. Ang kanyang doppelganger's realm, sword intent, at martial arts ay agad na na-upgrade sa level ng kanyang orihinal na katawan. Ang early stage Supreme Being, 40% sword intent, at iba't ibang bloodline ay nagbigay daan kay Yezuan na magkaroon ng lakas sa pakikipaglaban na maihahambing sa isang peak stage. Supreme Being, may isang mapanganib na lugar sa malapit. Kahit na ang 5th Tribulation Supreme Being ay maaaring hindi makalabas ng buhay kung sila ay pumasok. Sa makatuwid, direktang pinapasok ni Yezuan ang kanyang doppelganger upang magsanay. Sa hinaharap, sasamahan niya ang kanyang doppelganger upang i-upgrade ang kanyang lakas. Pagkatapos nito, direktang bumalik si Yezuan sa Imperial City. Nitong ilang araw, panapanahong iniuulat ni Luo ang kanilang pag-unlad. Ang kanilang paglalakbay ay hindi ganap na walang bunga. Nahuli nila ang 3 4th Tribulation Supreme Beings at 3 4th Tribulation Supreme Beings mula sa Barbarian Bull Tribe. Gayunpaman, ang 6 na taong ito ay hindi ang mga pumasok sa lihim na kaharian ng Fox Queen noong araw na iyon. Sa ilalim ng alindog ng nasa katanghaliang gulang na Fox, ang kanilang mga salita ay kapanipaniwala pa rin. Walang magawa, bumalik muna si Luo sa Imperial City. Sa oras na ito, nagmamadali si Yezuan sa Imperial City. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik siya sa Imperial City, pagkatapos ay bumalik sa Imperial City. Hudong, ibigay mo sa akin ang lahat. Direktang kinokontrol ni Yezuan si Hudong at inalis ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Kung tutuusin, isa lang siyang utusan. Hindi siya nang ahas na suwiin ang utos ni Yezuan. Si Hudong ay may 5th Tribulation Supreme Being bilang kanyang ama, kaya natural, hindi siya mahirap. Ang mga ari-arian ni Hudong ay hindi maliit, ngunit hindi ito sapat para kay Yezuan na makapasok sa kalagitnaan ng antas ng 4th Tribulation Supreme Being. Magandang langit, mayroon talagang 300 Jade Blood Essence pills. Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya ibinigay ang mga table tasks kay Luo.
Sa lihim na kaharian ng Fox Queen, mayroon ding pill formula para sa Jade Blood Essence Pills sa parehong yin at yang ring bilang ang daang Jade Blood Essence Pills. Hanggat nakukuha ko ang mga materyales, makakagawa ako ng walang limitasyong dami ng mga pills. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Dahil matagal na ang nakalipas, kinailangan niyang mag-forge at magpino ng mga armas at tabletas mag-isa. Ngayong mayroon na siyang pill formula para sa Jade Blood Essence Pills, maaari na siyang kumita. Kaagad, tinawag niya si Luo at umalis sa Imperial City. Ibebenta niya ang 300 Jade Blood Essence Pills na ito at pagkatapos ay ipagpapalit ito para sa mga materyales para pinuhin ang Jade Blood Essence Pills. Sa orihinal, kaya niyang gawin ito ng mag-isa, ngunit si Luo ay isang consecrator ng maharlikang pamilya, kaya marahil ay makakakuha siya ng diskwento. Young Master, so marunong ka mag-refine ng pills? Tanong ni Luo sa kanyang isip habang nakahawak siya sa braso ni Yezuan. Siyempre, hanggat mayroon kang mga materyales, hindi magiging problema para sa iyo na makapasok sa antas ng Sixth Tribulation Supreme Being, buong pagmamalaki ni Yezuan. Hindi nagtagal, nakarating silang dalawa sa pinakamalaking auction house ng Imperial City. Bagamat ang may-ari ng auction house na ito ay hindi mula sa Imperial Family, nahulaan ng lahat na siya nga. Kung hindi, paano siya magiging pinakamalaking auction house sa Imperial City? Mga Panginoon, ano ang kailangan ninyo? Agad namang lumapit sa kanila ang isang auction house attendant. Gusto naming bumili ng ilang bagay, at ilang Jade Blood Essence Pills din, mahinahong sagot ni Yezuan. Ano, Jade Blood Essence Pills? Nang marinig ito ng attendant ay nanlaki ang kanyang mga mata. Ang Jade Blood Essence Pills ay espesyal na ibinigay ng Imperial Family. Tanging ang Imperial Family lang ang makakapagpino sa kanila. Kadalasan, ang mga bumili ng Jade Blood Essence Pills ay mga eksperto ng Imperial Family. Ang nakaraang mission reward ni Yezuan ay 5 Jade Blood Essence Pills. Maliban doon, walang ibang gantimpala. Sa makatuwid, pinayagan ng Imperial Family ang lahat na magbenta ng Jade Blood Essence Pills. My lords, this way please. Agad na dinala ng attendant sina Yezuan at Luo sa isang pribadong silid. Ang nagbebenta ng Jade Blood Essence Pill ay wala sa level ng isang attendant, kaya humingi siya ng supervisor. My lords, ilang Jade Blood Essence Pills ang gusto mo? Magalang na tanong ng ika-4 na kapigatian Supreme Being. 300. Direktang sumagot si Yezuan, pagkatapos ay naglabas ng interspatial na singsing at ibinigay ito. Kabanata 866. 300 tabletas. Napalunok ng laway ang auctioneer. Ang ibang tao ay bibili lang ng ilang Jade Blood Essence Pills. Ilang dekada na siya sa negosyong ito at ang pinakamaraming mabibili niya ay 100 pills. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroong 300 mga tabletas. Ito ay isang malaking order. Sir, gusto mo bang ibenta ng diretsyo o sa hapon? Tanong ng auctioneer. Oh, may auction na naman sa hapon. Panipi, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Ito ay masyadong nagkataon. Tanga lang ang direktang magbibid para dito. Isang bagay na kasing ganda ng Jade Blood Essence Pill ay natural na ipapa-auction. Sige, 5 tableta para sa isang bote, 60 bote, sagot ni Yezuan. Oo. Agad namang tumango ang auctioneer. Tapos, tinanong niya, Sir, may kailangan pa po ba kayo? Oo, tingnan mo. Naglabas si Yezuan ng isang listahan. Nandoon ang mga natitirang pangangailangan para sa bloodline ng Heavenly Eye Clan. Kinuha ng auctioneer ang listahan at tiningnan. Ngumiti siya at sinabing, Sir, may isang void crystal sa afternoon auction. Ano? Nang marinig ito ni Yezuan, agad siyang napabulalas, void crystal. Originally, wala siyang masyadong pag-asa. Pero ngayon, meron na. Ito ay masyadong nagkataon. Ang void crystal ay kinakailangan upang buksan ang Eye of the Void. Ang Eye of the Void ay isang mahiwagang langit na mata. Kapag nabuksan ito, maaari itong magamit upang mahanap ang isang target. Kung may problema sa hinaharap, maaari itong masira ang walang bisa at bumalik sa target sa isang iglap. Sa madaling salita, ito ay teleportation. Teleportasyon. Siyempre, may limitasyon sa distansya ang Eye of the Void. Nagkaroon din ng limitasyon sa pagpoposisyon.
Ang distansya ay hindi maaaring masyadong malayo. Sa simula, maaari lamang itong mahanap ang isang target. Kung nakahanap ito ng pangalawang target, mabubura ang unang lokasyon. Sir, totoo po. Bagamat bihira ang Void Crystal, hindi naman mahal. Maliit lang ang gumagamit nito sa paglilinang ng martial arts, the auctioneer said. Ang auction sa hapon. Alam ko, maraming martial arts dito. Tingnan mo, naningkit ang mga mata ni Yezuan. Desidido siyang makuha ang Void Crystal. Kahit na kailangan niyang gumastos ng 300 Jade Blood Essence Pills, kailangan niyang kunin ito. Ang auction ay sa hapon, kaya nagpasya sina Yezuan at Luoluo na magpahinga sa pribadong silid. Ang direktor ng auction ay nagbigay kay Yezuan ng isang token at umalis. Hindi nagtagal, oras na para sa auction. Nagkataon, ang auction na ito ay magiging napakasikat. Sinabi na magkakaroon ng isang dissenting mid-grade na Supreme Divine Weapon para sa auction. Sa pagsasalita tungkol sa Supreme Divine Weapons, mayroon din si Yezuan. Hindi, para maging mas tumpak, mayroon si Luoluo. Iyon ang sandata ng Fox Queen Consort. Gayunpaman, hindi nang ahas si Luoluo na gamitin ang mga guwantes ng Fox Queen Consort. Inakala ni Yezuan na pagkatapos ng auction na ito, siya ay magiging tycoon. Dati, ginamit niya ang Eye of Revelation para kopyahin ang hindi mabilang na martial arts. Ang kanilang halaga ay tiyak na. Lumampas sa 300 Jade Blood Essence Pills na iyon. Nang magsisimula na ang shoot, pumasok sina Yezuan at Luoluo sa isang VIP room at tahimik na naghintay. Ang mga pampublikong upuan ay napuno ng lahat ng uri ng tao. May mga tao, Fox Clan, Barbarian Bull Clan, Ferocious Tiger Clan, Giant Elephant Clan, Demon Snake Clan. Ang awayan sa pagitan ng mga tao at mga hayop ay tila hindi sikat sa Fox Clan. Marahil, ang mababang uri lamang ng mga angkan tulad ng Sunflame Holy Dynasty ang magkakaroon ng ganoong puot. Mayroong kabuuang 10,000 tao sa mga upuan ng madla. Ang entrance fee lang ay isang astronomical figure. Hehe, first time kung sasali sa auction. Medyo nasasabik si Luoluo. Hinawakan niya ang braso ni Yezuan at umupo sa tabi niya. Medyo wala rin akong karanasan. Walang pakialam na sabi ni Yezuan. Sa katunayan, bihira siyang sumali sa mga auction. Kadalasan, papatayin niya ang mga tao sa ligaw at nang-aagaw ng mga kayamanan. Sa oras na ito, isang matandang Zoro ang lumakad papunta sa entablado ng auction. Magsisimula na ang auction. Sigaw ng matandang auctioneer. Ang kanyang lumang boses ay pumasok sa pandinig ng lahat. Naupo ng tuwid ang lahat. Napakaraming tao sa audience. Sa katunayan, marami sa kanila ang narito upang panuurin ang palabas at palawakin ang kanilang pananaw. Si Yezuan, na nasa VIP room, ay tahimik na nanood. Ang unang bagay ay isang martial art. Gayunpaman, hindi siya nagkulang sa martial arts sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ang martial arts ay hindi nangangailangan ng maraming martial arts. Ang mahalaga ay ang kalidad nito. Sa lalong madaling panahon, ang martial art na ito ay binili ng isang tao. Pagkatapos, oras na para sa pangalawang item. Young Master, mukhang maraming eksperto sa auction na ito, biglang sabi ni Luoluo. Tumango si Yezuan. Oo, nararamdaman ko. May 3 Fifth Tribulation Supremacies man lang. Isa na doon ang matandang auctioneer. Gayunpaman, ang Fifth Tribulation Supremacy ay hindi malakas para sa kanya. Pagkatapos ng auction na ito, magagawa niyang makapasok sa kalagitnaan ng yugto ng Fourth Tribulation Supremacy. Sa oras na iyon, hindi siya matatakot sa isang Fifth Tribulation Supremacy. Isa-isang na-auction ang mga gamit. Wala sa kanila ang hindi nabenta. Kabilang sa mga ito ang martial arts ni Yezuan, nakatumbas ng 50 Jade Blood Essence Pills. Hindi nagtagal, turn na ni Yezuan na ay auction. Walang laman si Crystal. Karaniwang tumutubo ang mga Void Crystal sa pasukan ng mga lihim na kaharian. Ang isang maliit na bilang ng martial arts ay maaaring gamitin upang tumulong sa paglilinang. Ang panimulang presyo ng Void Crystal na ito ay 100 may mataas na grado na Supreme Pills. Ang bawat pagtaas ay hindi dapat lumampas sa 5 high-grade na Supreme Pills. Nang matapos magsalita ang matandang auctioneer ay binasag din niya ang kanyang martilyo. 100 high-grade Supreme Pills.
May sumigaw agad. 105 tabletas. 110 tabletas. 120 tabletas. Kahit na ang walang laman na kristal ay hindi masyadong kapaki-pakinabang, napakaraming tao ang naruroon. Tiyak na may nangangailangan nito. Sa sandaling ito, 300 high-grade Supreme Pills. Biglang may direktang nagdoble ng presyo. Ang taong ito ay hindi si Yezuan, ngunit isang tao sa VIP room sa kaliwa ni Yezuan. Ang taong sumigaw ng ganitong presyo ay tila ang Fifth Tribulation Supremacy na iyon. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mayroon siyang perception eye, kaya naramdaman niya na ang bawat galaw sa buong lugar ng auction ay nasa kanyang pandama. Gayunpaman, kailangan niya ang walang laman na kristal na ito. Siguradong hindi niya ito maibibigay. 500 high-grade Supreme Pills. Agad na sumigaw si Yezuan. Huminto ang dalawang tao sa VIP room, pagkatapos ay may narinig na boses ng isang lalaki. 1,000 high-grade Supreme Pills. Sa sandaling sinabi ito, ang 10,000 mga manunood sa ibaba ay nagulat. Ang walang laman na kristal na ito ay nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 200 high-grade Supreme Pills, ngunit ang bid na 1,000 ay masyadong mataas. Ito ay masyadong mayaman. Gayunpaman, naunawaan din nila na ang kanilang ipinaglalaban ngayon ay hindi ang walang laman na kristal, kundi mukha. Suck! Si Yezuan ay mukhang nandidiri at patuloy na sumigaw, 2,000 pills. Wow! Nagkaroon na naman ng kaguluhan sa ibaba ng stage. Ang presyo ay tumaas sa 10 beses sa tinatayang presyo. Kahit ang matandang auctioneer ay hindi inaasahan ang eksenang ito. 3,000 high-grade Supreme Pills. Kabanata 867. 3,000 high-grade Supreme Sovereign Pills. Ang isang Jade Blood Essence Pill ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10 high-grade Supreme Sovereign Pills. Ang 300 Jade Blood Essence Pills ni Yezuan ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 3,000 high-grade Supreme Sovereign Pills. Ngayon, ang presyo ay lumampas sa 300 Jade Blood Essence Pills. Gayunpaman, hindi natakot si Yezuan. Kung tutusin, marami siyang martial arts para suportahan siya. Guro, mukhang malakas ang background niya. Sumimangot si Luo at mahinang pinaalalahanan siya. Oo, alam ko. Tumango si Yezuan. Naunawaan din niya na ang tao sa kabilang pribadong silid ay dapat magkaroon ng malakas na background. Gayunpaman, para sa walang laman na kristal na ito, handa siyang gawin ang lahat, kahit na kailangan niyang saktan ang mga Diyos. Dahil sa presyong ito, nakapos ang tao sa kabilang pribadong kwarto. 5,000 pills. Sa wakas ay tinawag ni Yezuan ang presyo. Ang buong auction hall ay natahimik ng 1 pang 2 segundo. Tapos, may boses ng lalaki galing sa kabilang private room. Sino ka? Kung sakali, si Yezuan ay tamad na sumagot. Sa isang auction, ang pinakamataas na bidder ang mananalo, anuman ang pagkakakilanlan. Natahimik ng ilang segundo ang buong auction hall. Pagkatapos, kumatok ang matandang 5 Tribulation Supreme Auctioneer na may hawak na maso sa kanyang kamay. Bang! 5,000 high-grade Supreme Sovereign Pills na isang beses. Bang! 5,000 high-grade Supreme Sovereign Pills 2 beses. Matapos itong isigaw ay sadyang huminto ang matandang drummer. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang tao sa kabilang pribadong silid. Bang! 5,000 high-grade Supreme Sovereign Pills na 3 beses. Deal! Ang Void Crystal ay binili ni Yezuan sa presyong 5,000 high-grade Supreme Sovereign Pills. Ang presyo ay higit sa 20 beses na mas mataas kaysa sa tinansyang presyo. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Kaagad, ang auctioneer na tumanggap kay Yezuan ay agad na nagdala ng walang laman na kristal, kumatok sa pinto, at pumasok. Guro, ito ang walang laman na kristal na binili mo. Laking gulat ng direktor ng auction house. Tanging isang tanga lang ang gagastos ng napakaraming pera para makabili ng walang laman na kristal. Gayunpaman, ito ay isang bagay ng pagmamataas, kaya ito ay naiintindihan. Very good. Hindi ako magbibid para sa natitirang bahagi ng martial arts. Pupunta tayo ayon sa presyo ng iyong auction house, sabi ni Yezuan habang tinatanggap niya ang Void Crystal. Ding! Matagumpay na na-activate ang Eye of the Void. Sa pamamagitan ng isang system notification, na-activate ni Yezuan ang kanyang ikalimang Celestial Eye.
Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ng auctioneer at agad na ngumiti, oo, kalkulahin ko agad. Sa sandaling ito, naglabas si Yezuan ng isa pang listahan. Ito ay isang listahan. Gusto kong bilhin ang mga materyales na ito. Maaari mong palitan ang natitirang mataas na grado na Supreme Sovereign Pills para sa mga ito, sabi ni Yezuan. Sige, gagawin ko agad. Tumango ang pinuno ng auction house, saka tumalikod at naghanda na umalis. Gayunpaman, sa susunod na sandali, bigla siyang pinigilan ni Yezuan. Mata ng kontrol. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Para maging ligtas, kinokontrol pa rin siya ni Yezuan. Dahil ito ang Fox Charm Dynasty, ito ang banal na lupain ng mga anteng-anteng. Gayunpaman, hindi ginayuma ang mga tao sa auction house. Kapag may nagayuma, agad silang huhulihin at iimbestigahan. Gayunpaman, walang nakakakita sa eye of control ni Yezuan. Matapos may benta ang mahahalagang bagay na ito, magkakaroon ng pahinga. Ang Void Crystal ay ibinenta sa mataas na presyo na 5,000 high-grade Supreme Sovereign Pills, na nagbigay daan sa mga taong naruroon na huminahon. Hindi nagtagal, inilabas ng auctioneer ang lahat ng mga item. 1,000 set ng Jade Blood Essence Pill Materials. Kinusot ni Yezuan ang kanyang mga mata at direktang inilagay ang mga materyales sa devouring system. Ding! Matagumpay na napino ang batch ng Jade Blood Essence Pills, 1,000 sila. Gamit ang alchemy function ng devouring system, agad na nakakuha si Yezuan ng 1,000 Jade Blood Essence Pills. Mabilis na ipagpalit ang mga ito para sa isa pang 1,000 set ng mga materyales, at ipagpalit ang natitira sa mga kayamanan ng langit at lupa. Inutusan muli ni Yezuan ang auctioneer. Oo, umalis na naman ang auctioneer. Maya-maya, ibinalik niya lahat ng gamit. Gayunpaman, hindi sapat ang dami ng Jade Blood Essence Pills. Guro, ang isa sa mga sangkap ay halos monopolyo ng imperial na pamilya, kaya walang marami sa stock. Mayroon lamang 500 set. Ibinigay ng auctioneer ang mga bagay kay Yezuan. Okay. Tahimik na tinanggap ni Yezuan ang mga bagay at pagkatapos ay nilamon ang malaking halaga ng mga kayamanan ng langit at lupa. Sa susunod na sandali, narinig niya ang isang serye ng mga notification ng system. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay isa na ngayong mid-stage na 4 Tribulation Supreme. Ngayon, hindi natatakot si Yezuan sa 5 Tribulation Supreme sa pribadong silid. Young Master, sasali pa ba tayo sa auction? Sumimangot si Luo at nagtanong. No, we have the items. Fair na, umiling si Yezuan at pagkatapos ay direktang umalis. Hindi sila pinigilan ng auctioneer. Pagkatapos ng lahat, maaaring umalis ang mga bisita anumang oras. At saka, nasa ilalim na siya ng kontrol ni Yezuan. Bakit niya pipigilan ang kanyang amo? Ang auction house ay may patakaran sa pagiging confidential. Walang impormasyon tungkol sa mga bisita sa pribadong kwarto ang maaaring malik. Gayunpaman, ang panauhin sa pribadong silid ay hindi natanggap ng auctioneer na kinokontrol ni Yezuan, kaya hindi niya alam kung sino ang nasa pribadong silid. Gayunpaman, si Yezuan ay kumita ng malaking kita sa pagkakataong ito. Kailangang malaman ng isa kung kailan dapat masiyahan. Mas mabuting umalis muna. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis sa auction house kasama si Luo, naramdaman niya ang isa pang eksperto na lumabas sa auction house. Young Master, may sumusunod sa atin. It's a pick for Tribulation Supreme, sabi ni Luo sa kanyang isip. Oo, dapat ito ang nasasakupan ng 5 Tribulation Supreme na iyon. Let's leave the city. Tumango si Yezuan. Sa kanyang kasalukuyang kaharian, hindi niya kailangang matakot sa pinakamataas na 4 Tribulation Supreme. Sa pagkakataong ito, ang layunin niyang umalis sa lungsod ay kontrolin ang taong ito at tanungin kung sino ang nasa pribadong silid. Sa sandaling iyon, direktang umalis sina Yezuan at Luo sa Imperial Capital. Sure enough, umalis din ang tracker. Ang pagkakakilanlan ng stalker na ito ay hindi matukoy sa kanyang mga damit. Siya ang pinakamataas na 4 Tribulation Supreme. Pagkaalis ni Yezuan at Luo sa lungsod, dumiretso sila sa isang kagubatan. Kayong dalawa, maghintay kayo. Isang matandang boses ang tumunog. Nang marinig ito, tumigil sina Yezuan at Luo sa kanilang mga landas at lumingon.
Ngayon lang, nag-away kayong dalawa ng master ko para sa Void Crystal. Kinaikit ng matandang Zoro ang kanyang mga mata at nagtanong. Oo, at pagkatapos, tahimik na tumango si Yezuan. Nagamit na niya ang Void Crystal para buksan ang Eye of the Void. Paumanhin, hindi mo maaaring alisin ang bagay na tinitigan ng aking Panginoon. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Iabot ang Void Crystal at lumuhod sa harap ng aking amo. Maaaring iligtas ng aking Panginoon ang iyong buhay. Panipi, sabi ng matanda na may pagmamalaki sa mukha. Mukhang malakas ang background niya. I'm quite interested in your master as well. However, I'll say this first. If you were to make a move, the one who would be your master. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. How dare you? Kabanata 868. Ang Fox Elder ay nagtataglay ng 45% sword intent, na sapat na upang masira ang Golden Sovereign Body ni Yezuan. Gayunpaman, si Yezuan ay hindi rin dapat pagtripan, kaya agad siyang naglaslas gamit ang kanyang espada. Annihilation Slash. Boom! Ang 45% sword intent ay sumalungat sa 40% sword intent, ngunit ang natitira ay ang pag-atake ni Yezuan. Ano? Nagulat si Fox Elder. Isa siyang level 4 Supreme Being na may 45% sword intent. Paano malalampasan ang ganoong pag-atake ng isang level 4 Supreme Being brat? Nasusunog na mata. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang ginamit ang kanyang sikretong pamamaraan sa Fox Elder. Sa sumunod na sandali, ang Fox Elder ay nakaramdam ng matinding kirot sa puso. Ang Eye of Illusion ay angkop para sa pakikitungo sa isang grupo ng mga kaaway. Kung tutuusin, hindi nito naubos ang lakas ng mata at maaaring makaapekto kaagad sa ilang tao. Gayunpaman, ang Burning Eye pa rin ang pinakamahusay na paraan upang harapin ang isang kaaway. Maaari nitong masunog ang isip ng kalaban at mabawasan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Isang level 4 Supreme Being lang ang nang-ahas na kumilos ng mayabang sa harap ko. Tingnan ko kung sino ang amo mo. Namilog ang mga mata ni Yezuan. Sa pagkakataong ito, bigla siyang kumilos, at iyon ay upang gamitin ang mahalagang punto ng pagsulong na iyon para i-upgrade ang kanyang Heavenly Eye Clan bloodline. Ding! Matagumpay ang pag-upgrade ng bloodline ng Heavenly Eye Clan. Na-upgrade na ang lahat ng kakayahan ng Heavenly Eye. Na-notify ang system. Ang Heavenly Eye Clan bloodline ay mayroon lamang isang advancement path. Sa tuwing ito ay na-upgrade, ang mga epekto ng lahat ng Heavenly Eyes ay maa-upgrade. Ang mga epekto ng Eye of Insight, Eye of Illusion, Burning Eye, Eye of Control, at Eye of the Void ay na-upgrade na lahat. Ang mga posisyon ng Eye of Control ay na-upgrade mula 5 hanggang 10, habang ang posisyon ng Eye of the Void ay na-upgrade din mula 1 hanggang 2. Nasusunog na mata. Muling nanlaki ang mga mata ni Yezuan. Ang Fox Elder ay nasa sobrang sakit kaya nakapulupot siya sa sahig, patuloy na kumikibot at sumisigaw. Sa kasalukuyang lakas ni Yezuan, malamang na hindi na niya kailangan pang gumawa ng hakbang para pumatay ng level 4 Supreme Being. Ito ang lakas ng Bloodline. Mata ng kontrol. Pagkatapos ng pag-upgrade ng Bloodline, ang kapangyarihan ng Heavenly Eyes ay tumaas ng malaki. Matapos gamitin ang Burning Eye ng 2 beses, ang lakas ng pakikipaglaban ng Fox Elder ay tinatayang nasa 30% hanggang 40% lamang. Ito ang lakas ng Bloodline. Ding! Kontrolin ng matagumpay. Tumunog ang system notification. Sa susunod na sandali, inalis ni Yezuan ang epekto ng Burning Eye. G-Bati, M-Master. Ang matanda ng Fox ay nasa labis na sakit na siya ay nagpapusada sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ang kanyang katawan ay nababalot ng putik, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Para siyang baliw. Sino ang dati mong may-ari? Tanong ni Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Oo, ang kasalukuyang Sixth Prince. Walang pag-aalinlangan na sumagot ang Fox Clan Elder. Talaga, nanginig ang puso ni Yezuan nang marinig niya ang sagot na ito. Walang gaanong Fifth Tribulation Supreme sa Imperial Capital. Ang Imperial Family lang ang maglalakas loob na maging napakayabang. Sige, nakuha ko na. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at dumiretso sa yin at yang ring ng Old Fox. Pagkatapos, kinuha niya ang lahat ng magagandang bagay sa loob.
Mayroong 500 Jade Blood Essence pills sa interspatial ring ng White Fox Elder. Karapat-dapat nga siyang maging lingkod ng prinsipe. Magpahinga ka muna. Pagkatapos sabihin iyon, pinangunahan ni Yezuan si Luo-Luo at ang Fox Elder sa kagubatan. Ngayon, gusto niyang gumawa ng isang eksperimento. Ang dahilan kung bakit niya ginamit ang advancement points para i-upgrade ang kanyang Heavenly Eye Clan bloodline ay dahil gusto niyang gamitin ang Eye of the Void. Bago umunlad ang bloodline ng Heavenly Eye Clan, isang beses lang mahahanap ng Eye of the Void ang target. Pagkatapos ng ebolusyon, tumaas ang distansya, at tumaas din ang lokasyon. Nagkataon, ang kanyang clone ay nasa Charming Fox Dynasty, kaya gusto niyang makita kung ang Eye of the Void ay maaaring payagan siyang lumipad sa gilid ng kanyang clone. Luo-Luo, pasok ka. Dinala ni Yezuan si Luo-Luo sa storage space. Young Master, anong ginagawa mo? Si Luo-Luo ay nalilito. Alam lang niya na ang Void Crystal ay kapaki-pakinabang kay Yezuan, ngunit hindi niya alam kung ano ang epekto ng Eye of the Void. Malalaman mo din agad. Ngumiti si Yezuan ng malademonyo at ginamit ang Void para hanapin ang target. Kasabay nito, natagpuan din ng kanyang clone, na nagsasanay sa mapanganib na lupain, ang target. Ang orihinal na katawan at ang clone ay matatagpuan ng target sa parehong oras. Ang Void Door, bukas. Sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan, naglalabas ng madilim na liwanag. Pagkatapos, biglang bumukas ang espasyo sa harapan niya. Ito ang Void Door na binuksan ng Eye of the Void. Ang epekto nito ay katulad ng isang lihim na lupain. Hanggat ang isa ay dumaan dito, sila ay papasok sa ibang mundo. Sa sandaling ito, direktang dumaan si Yezuan sa walang laman na pinto at nakarating sa lokasyon ng kanyang clone. Gumagana ito. Tuwang-tuwa si Yezuan at pinalabas si Luo-Luo. Nakita ni Luo-Luo na malaki ang pagbabago sa kapaligiran, at kasabay nito, nakita niya ang orihinal na katawan at clone ni Yezuan. Nabigla siya. Young Master, saan tayo? Tanong ni Luo-Luo na may nalilitong ekspresyon. Ngumisi si Yezuan at sumanib sa kanyang clone para i-upgrade ang lakas ng kanyang clone. Pagkatapos, sinabi niya, ang Ghost Swamp, isa sa 3 mapanganib na lupain sa Charming Fox Dynasty. Ano? Ang Ghost Swamp. Nagulat si Luo-Luo at lumingon para tingnan. Napakasama ng kapaligiran doon. Ang langit ay napuno ng walang hangganang madilim na ulap. Ang kakanyahan ng langit at lupa na chi sa hangin ay kasuklam-suklam. Paminsan-minsan, may kakaibang iyak. Ito talaga ang Ghost Swamp, isa sa 3 danger zone ng Fox Charm Sacred Dynasty. Bakit tayo nandito? Ilang araw ang layo ng Imperial Capital mula sa Ghost Swamp. Nagtatakang tanong ni Luo-Luo. Haha, ito ang bagong bukas na Eye of the Sky ng Young Master. Ngumisi si Yezuan. Sa susunod na sandali, binuksan niya ang isa pang Void Door at dinala si Luo-Luo pabalik sa kagubatan sa labas ng Imperial Capital. Sa pagkakataong ito, dumaan si Luo-Luo sa Void Door ng mag-isa. Gayunpaman, ang Eye of the Void ay kumonsumo ng maraming kapangyarihan sa mata, at sa Void Door, mabilis na mauubos ang kapangyarihan ng mata. Matapos gamitin ang Eye of the Void ng 2 beses, malabo ang paningin ni Yezuan, at inabot siya ng ilang segundo para makabawi. Ang halaga ng kapangyarihan ng mata na nakonsumo ng Void Eye ay kinakalkula batay sa distansya sa pagitan ng mga coordinate. Kung mas malayo ang distansya, mas maraming kapangyarihan sa mata ang kumokonsumo nito. Ang paggamit ng Void Eye ng 2 beses ay naubos na ang aking kapangyarihan sa mata. Gayunpaman, ang paggamit nito ng 1 beses upang makatakas ay hindi isang malaking bagay. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay pinalabas si Luo-Luo. Wow, napakalakas ng lihim na kasanayang ito. Hindi ba't nangangahulugan ito na maaari tayong pumunta kahit saan? Nagulat si Luo-Luo kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig. Masyado kang nag-iisip. Ang void positioning na ito ay dapat gawin ng personal, at ang distansya ay hindi maaaring masyadong malayo. Ngunit ito ay mabuti para sa pagtakas. Ngumisi si Yezuan. Ang epekto ng bloodline ng Eye of the Sky ay tataas habang tumaas ang kanyang cultivation level. Kaya, ang Eye of the Void ay maaaring makabalik sa Eastern Continent ng direkta mula sa Charming Fox Dynasty. Matapos maging matagumpay ang eksperimento,
Tumaas ng husto ang kumpiyansa ni Yezuan. Kung makakaranas siya ng anumang problema sa hinaharap, maaari na lang niyang masira ang void at umalis. Sige, nakapagpahinga ka na. Magpalat ka na ng damit at tawagan mo ang dati mong master, sabi ni Yezuan sa elder ng Fox. Kabanata 869. Oo, guru. Magalang na tumanggo ang Fox elder. Nagpalit siya ng parehong set ng damit at pumasok sa Imperial City. Ano ang layunin ni Yezuan sa pagpunta sa Imperial City? Ito ay upang makuha ang iba pang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Noong una, gusto niyang kontrolin ang isang prinsipe para mang-alap ng impormasyon. Hindi niya inaasahan na may isang prinsipe na lalapit sa kanya ng kusa. Ito ay magandang balita. Luo-luo, uminom ng 500 Jade Blood Essence Pills at pinuhin ang mga ito. Naghagis si Yezuan ng 500 Jade Blood Essence Pills kay Luo-luo. Kahit nasa kakaibang pangangatawan ni Luo-luo, hindi naging madali para sa kanya na lubusang pinuhin ang 500 Jade Blood Essence Pills. Aabutin ito ng hindi bababa sa kalahating buwan. Malamang na maabot ni Luo-luo ang rurok ng Fourth Tribulation Supremacy sa loob ng kalahating buwan. Ngayong na-upgrade na ang lakas ng aking doppelganger at marami na akong mapagkukunan, dapat akong pumunta sa mga pangunahing lungsod upang bumili ng Jade Blood Essence Pills at pinuhin ang mga ito ng walang limitasyon. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang doppelganger na umalis sa Ghost Swamp. Noong araw na iyon, ipinadala niya ang kanyang doppelganger para magsanay dahil gusto niyang pumatay ng Supremacy Sacred Beast para makalusot. Pangalawa, gusto niyang maghanap ng mga kayamanan. Sino ang nakakaalam, maaaring makahanap siya ng isang bagay na kinakailangan upang buksan ang kanyang sky eye. Gayunpaman, ngayong napag-isipan niya ito, mas maginhawa para sa kanya na pumunta sa lungsod upang bumili ng mga kayamanan. Pagkatapos ng lahat, ang pera ang nagpapaikot sa mundo. Nagpapatuloy pa rin ang auction, at malamang na hindi lalabas ang ika-6 na prinsipe sa kalagitnaan. Kaya naman, saglit na naghintay sa labas sina Yezuan at Luo-luo. Makalipas ang halos kalahating oras, pinangunahan ng Fox Elder ang isang binatang nakaputi sa kagubatan. Ang binatang ito ay ang Sixth Prince, Bai Chuan. So basura kayong dalawa. Gusto mo makipag-compete sa akin? Ngumuso ang ika-6 na prinsipe habang papalapit. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Direkta niyang ginamit ang Burning Eye sa Sixth Prince. Kasabay nito, ang Fox Elder sa likod ng Sixth Prince ay sumalakay din. 45% Sword Intent. Bang! Bagamat ang Sixth Prince ay isang Fifth Tribulation Supremacy, hindi niya inaasahan na sasalakayin siya ng kanyang pinakatapat na lingkod. Sa kabutihang palad, ang kanyang Sovereign Golden Body ay walang katulad na lakas. Tutal, lumaki siyang kumakain ng Jade Blood Essence Elixir. 45% na si Sword Wheel ay talagang hindi nakalusot sa kanyang Sovereign Golden Body. Napakalakas ng Sovereign Golden Body. Gayunpaman, makakayanan mo ba ang isang espiritual na pag-atake? Muling nanlaki ang mga mata ni Yezuan, naglabas ng 2 sinag ng liwanag. Mata ng ilusyon. Sa bloodline ng Heavenly Eye Clan, ang mga epekto ng Heavenly Eye Clan ay lubos na pinahusay pagkatapos ng ebolusyon nito. Ang kombinasyon ng Burning Eye at Eye of Illusion ang naging dahilan ng pagbagsak ng lakas ng pag-iisip ng Sixth Prince. Ang kanyang lakas ay nabawasan din ng hindi bababa sa 20%. Gayunpaman, alam ni Yezuan na hindi ito sapat para kontrolin ang Sixth Prince. Gawin mo, sigaw ni Yezuan. Sa isang iglap, siya, si Luo-luo, at ang Fox Elder ay sabay na umatake sa ika-6 na prinsipe. Sa mga tuntunin ng pag-unawa, si Yezuan ay nasa 40% Sword Intent lamang, habang ang Fox Elder at Luo-luo ay nasa 45%. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake, ang lakas ng pag-atake ni Yezuan ay mas mataas kay Luo-luo. Kinailangan ng Sixth Prince na tiisin ang matinding sakit habang tinitiis din ang mga pag-atake ni Yezuan at ng dalawa pa. Ang isa ay sumisira sa kanyang isipan habang ang isa naman ay nananalasa sa kanyang katawan. Hindi niya maiwasang mapaungol sa langit. Nililigawan mo si kamatayan. Ang Sixth Prince ay umungal at naglunsad ng pag-atake kay Yezuan. Whoosh whoosh. Umuungol ang hangin.
Ang suntok ng Sixth Prince ay na-infuse ng 50% ng kanyang fist intent. Kung dama po ito sa katawan ni Yezuan, malamang na madudurog siya sa tinadtad na karne. Sa kabutihang palad, ang Sixth Prince ay nasa ilalim ng mga epekto ng Burning Eye at ng Eye of Illusion. Casual lang siyang umaatake, kaya madaling naiwasan ni Yezuan ang suntok. Ang Fifth Tribulation Supremacy ay hindi ordinaryong tao. Napaisip si Yezuan at muling umatake. Nasusunog na mata, mata ng ilusyon. Boom! 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 Sunod-sunod na pag-atake ang damapo sa katawan ng Sixth Prince. Sa sandaling ito, ang Sovereign Golden Body ng Sixth Prince ay nasira, at ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Sa kanilang tatlo, bukod sa Fox Elder, halos hindi masira ni Yezuan at Luo-Luo ang Sovereign Golden Body ng Sixth Prince. Siyempre, halos hindi nila ito masira. Bukod dito, ang intensyon ni Yezuan ay hindi napatayin ang Sixth Prince, ngunit kontrolin siya. Ang kanilang mga pag-atake ay nakipag-ugnayan lamang sa Burning Eye upang pahinain ang paghahangad ng Sixth Prince. Dahil sa pagkakaiba ng dalawang kaharian, ginamit ni Yezuan ang Burning Eye sa Sixth Prince ng 5 beses. Sa sandaling ito, ang lakas ng kalooban ng Sixth Prince ay halos maubos, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay wala pang 50%. Ang Sixth Prince, na sa wakas ay nakatakas mula sa ilusyon, ay nabigla. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagtanong, "Sino ka? Ang lakas ng loob mong atakihin ako. Kapag nalaman ng tatay ko, buong pamilya mo ang mamamatay. Panipi, papatayin ang buong pamilya mo." Eye of control. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Isang alon ng enerhiya ang bumalot sa utak ng Sixth Prince. Sa isang iglap, nagbago ang mga mata ng Sixth Prince. Ding! Kontrolin ang matagumpay. Matapos marinig ang abiso, bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Sa ilalim ng pagkubkob nilang tatlo, sa wakas ay sumuko na sa kanya ang Sixth Prince. Sa sandaling ito, ang ika-6 na prinsipe ay nakaluhod sa lupa, puno ng dugo. Ito ay isang kakila-kilabot na tanawin. Natarante niyang itinaas ang kanyang ulo, at mahinang sumigaw kay Yezuan, "Pagbati, Guru." Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Direkta niyang ibinato ang ilang bote ng dugo na naglalaman ng sariling dugo. Ininom ng ika-6 na prinsipe ang mga bote ng dugo, at ang kanyang mga sugat ay gumaling sa bilis na nakikita ng mata. Gayunpaman, dahil masyadong malakas ang kanyang Sovereign Golden Body, kinailangan niyang uminom ng 3 bote para makabawi sa kanyang pick. Huff, huff. Ang ika-6 na prinsipe ay nagpahinga sandali, at ang kanyang espiritu ay nagsimulang gumaling. Kasabay nito, lumapit si Yezuan at hinubad ang kanyang interspatial ring. Moherf asterisk Sacker, ang dami mo talagang binili. Buti na lang at karamihan sa mga ito ay heaven and earth treasures. Kaya ko namang lamunin. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Hindi siya nakipagtalo at nilunok lahat ng gamit sa loob. Sa kasamaang palad, ang mga bagay na ito ay hindi makakatulong sa kanya na makapasok sa tuktok ng ika-4 na yugto ng Supreme Being. Medyo nadismaya si Yezuan. Sinabi niya sa Sixth Prince, "Sige, may itatanong ako sa iyo. Narinig mo na ba ang Charm Fusion Crystal?" "Oo." Tumango ang ika-6 na prinsipe. "Alam mo ba kung saan ito?" Biglang tanong ni Luo-Luo. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa kanya. Ang Charm Fusion Crystal ay nahahati sa 2 piraso. Ang unang kalahati ay ninakaw ng Fox Queen ilang daang taon na ang nakalilipas. Kamakailan lamang, lumitaw ang lihim na kaharian ng Fox Queen. Sinasabing siya ay kinuha ng 2 Fourth Tribulation Supreme Beings mula sa Barbarian Bull Clan at ang Human Clan. Hindi pa rin alam kung nasaan ito. Para sa kalahati, dapat ay nasa Imperial City pa rin, sagot ng Sixth Prince. Sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kalahati, sabi ni Yezuan. Hindi ako sigurado tungkol sa kalahati, ngunit maaaring malaman ng aking ina, sagot ng ika-6 na prinsipe. Nang marinig ito, nagkatinginan sina Yezuan at Luo-Luo. Ang ina na binanggit ng ika-6 na prinsipe ay ang ina ng ika-6 na prinsipe. Kasabay nito, isa rin siya sa pinakamamahal na concubine ng emperador. Sige, pagkatapos ay pumunta at magtanong. Tumango si Yezuan. Kabanata 870.
Hindi naging madali ang pagpino sa Charm Fusion Crystal. Una, ang isa ay kailangang maging miyembro ng Fox Clan. Pangalawa, kahit isang miyembro ng Fox Clan ay maaaring hindi mapino ang Charm Fusion Crystal. Kung hindi, ang Charm Fusion Crystal ay nasa kamay ng kasalukuyang Emperor ng Fox Clan. Kaagad na tinanong ni Yesuan ang Sixth Prince na magpalit ng kanyang damit at inayos ang kanyang kasuotan. Pagkatapos ay dinala niya silang tatlo pabalik sa Imperial City. Walang mag-aakalang ang Sixth Prince, isang Fifth Tribulation Supremacy, ay makokontrol ni Yesuan. Sa kakayahan ng Eye of Control, kahit na ang Emperor ay hindi makakahanap ng anumang kakaiba tungkol dito. Luo, dapat bumalik ka muna. Pinuhin mo muna ang lahat ng Jade Blood Essence pills, sabi ni Yesuan. Okay, tumango si Luo at umalis. Mayroon pa siyang 500 Jade Blood Essence pills. Gamit ang Charm Fusion Crystal at ang pagpapahusay ng Beast God Bloodline, sapat na para sa kanya na makapasok sa tuktok ng Fourth Tribulation Supremacy. Para naman kay Yesuan, bumalik din siya sa kanyang tirahan at ipinagpatuloy ang pagpino sa Dragon Lock. Gayunpaman, naipadala na niya ang kanyang mga clone sa mga pangunahing lungsod para ibenta at pinuhin ang Jade Blood Essence pills. Kung tungkol sa paglusot, hindi siya nag-aalala. Kung tutuusin, nasa ilalim na ng kanyang kontrol ang Sixth Prince. Hindi siya natatakot na hindi siya makalusot. Napakahusay ng Sixth Prince. Sa ikalawang araw pagkatapos nilang bumalik sa Imperial City, natagpuan niya si Luo. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang pagkakakilanlan, hindi niya mahanap si Yesuan ng pribado. Guro, nalaman ko na kung ano ang gusto mong malaman ko. Sa tirahan ni Luo, ang Sixth Prince ay magalang na nag-abot ng isang dokumento. Ang ilang mga bagay ay mas mahusay na hindi sinabi. Magaling, pinuri siya ni Luo na parang may sapat na gulang. Pagkatapos, tiningnan niya ang dokumento. Ang kalahati ng Charm Fusion Crystal na iyon ay napino ng Crown Prince. Namutla ang mukha ni Luo. Pagkatapos, nagmamadali niyang sinabi kay Yesuan. Ano, ang Crown Prince? Nagtaas ng kilay si Yesuan. Ang Crown Prince ng Fox Clan ay itinalaga. Siya ang nakatatandang kapatid ng Sixth Prince. Sinasabing isa na siyang Fifth Tribulation Supremacy. Gayunpaman, ang Charm Fusion Crystal ay nasa kamay ng Crown Prince. Ito ay mahirap. Kung tutuusin, napino na niya ang Charm Fusion Crystal. Kung gusto niyang alisin ang Charm Fusion Crystal, kailangan niyang hukayin ito mula sa kanyang katawan. Ito ay magdudulot ng matinding pinsala sa Crown Prince. Kung pipilitin nating alisin ang Charm Fusion Crystal, maaaring bumagsak ang kaharian ng Crown Prince. Sa oras na iyon, kinaikit ni Yesuan ang kanyang mga mata. Alam niya na ang Fox Charm Dynasty ay may Sixth Tribulation Supremacy, na hindi niya kayang harapin ngayon. Gayunpaman, tiyak na tutulungan niya si Luo na makuha ang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Sa sandaling ito, 6 na kuya, isang hindi pamilyar na boses ang biglang nagmula sa labas. Pagkaraang marinig ito, nagulat si Luo upang tumingin sa Sixth Prince. Boses ni Kuya, agad siyang nakilala ng ika-6 na prinsipe. Kuya, nagulat ito kay Luo, hindi ba iyon ang Crown Prince? Kasabay nito, ang prinsipe ng Corona ay ang may-ari ng kabilang kalahati ng Charm Fusion Crystal. Malamang hinahanap ng Crown Prince ang Sixth Prince, kaya hinanap niya ito. Kaagad, binuksan ng Sixth Prince ang pinto at lumabas kasama si Luo. Sixth Kuya, anong ginagawa mo dito? Tanong ng isang binata mula sa Fox Clan sa labas ng tirahan ni Luo. Siya ang Crown Prince ng Fox Charm Dynasty, si Bai Long. Kuya, hinahanap ko si Miss Luo. Nagmamadaling paliwanag ng Sixth Prince. Oh, Luo, panipi. Tumingin si Bai Long kay Luo at sinabing, ikaw ang babaeng ibinalik ni Hu Xin, tama ba? Nakalusot ka na sa Fourth Tribulation Supremacy Realm sa edad na 14. Medyo may talento ka. Salamat sa papuri mo, Crown Prince. Mabilis na sumagot si Luo. Ang maliit na mukha ni Luo ay napakapinong, at ito ay itinuturing na top-notch sa Fox Charm Clan. Gayunpaman, si Bai Long ay ang Crown Prince ng Fox Charm Dynasty. Anong klaseng kagandahan ang hindi niya nakita noon? Gayunpaman, sa ilang kadahilanan,
naramdaman ni Bailong na may kakaibang pakiramdam sa pagitan niya at ni Luoluo, ngunit hindi niya ito maipaliwanag. Sixth kuya, may sasabihin ako sa iyo. Hindi na masyadong inisip ni Bailong ang tungkol dito at sinabi sa sixth prince. Sige, alam ng ika-6 na prinsipe na hindi niya maaaring hayaang makipag-ugnayan si Luoluo kay Bailong, kaya umalis siya kasama si Bailong. Phew! Pagkaalis ni Bailong, nakahinga ng maluwag si Luoluo, ngunit sa susunod na sandali, nagpakita siya ng isang nakakalokong ngiti. Young Master, makumpirma ko na ang kalahati ng Charm Fusion Crystal ay nasa katawan ni Crown Prince Bailong. Mabilis na sinabi ni Luoluo kay Yezuan ang tungkol dito. Naramdaman mo? Oo, naramdaman ko ito sa kanyang katawan, ngunit ang Crown Prince ay napakalakas, mas malakas kaysa sa Sixth Prince. Siya ay nasa 5th Tribulation Supremacy Realm at least, at baka nasa 5th Tribulation Supremacy Realm pa siya. Sagot ni Luoluo, sige, naiintindihan ko. Subukan mong huwag makipag-interact sa kanya hanggat maaari para mapigilan ang Charm Fusion Crystal na tumunog at mailantad ang sekreto. Paalala ni Yezuan sa kanya. Naiintindihan ko. Matapos makipag-usap ang Crown Prince ng Fox Charm Dynasty sa Sixth Prince, bumalik si Bailong sa kanyang palasyo. Gayunpaman, sa oras na ito, mayroon ng isang magandang babae na naghihintay sa kanyang silid. Inay, bakit ka nandito? Gulat na sabi ni Bailong. Ang magandang babae ay ang Empress ng Fox Charm Dynasty, at siya ang ina ni Bailong. Nandito lang ako para tingnan. How's the refinement of the Charm Fusion Crystal going? Tanong ni Empress. Inabot ako ng 1 buwan para pinuhin ito, matapat na sagot ni Bailong. Very good. Bagamat kalahati lang ito ng Charm Fusion Crystal, sa iyong talento, hindi dapat maging problema para sa iyo na makalusot sa 7th Tribulation Supremacy Realm. Sa oras na iyon, ang Fox Charm Dynasty ay maaring makapasok sa hanay ng mataas na grado na Holy Dynasties. Gayunpaman, walang balita tungkol sa kabilang kalahati ng Charm Fusion Crystal, at hindi namin alam kung saan ito napunta. Ang iyong Imperial Father ay nagpadala ng maraming tao upang mag-imbestiga, at nagpadala pa siya ng mga tao sa Barbarian Ox Holy Dynasty at Kangkong Holy Dynasty. Mabagal na sabi ng Empress. Ang Kangkong Holy Dynasty na binanggit niya ay isang tao na Holy Dynasty na kalapit ng Fox Charm Dynasty. Ang Kangkong Holy Dynasty ay isa ring mid-grade na Holy Dynasty, at hindi ito mahina. Sa oras na ito, biglang may naisip si Bailong at nagtanong, "Oh tama, inay, nakita ko na nagkataon si Luoluo, at pakiramdam ko ay may kakaibang." Ano? Curious na tanong ni Empress. Sinala ko na may Charm Fusion Crystal sa katawan ni Luoluo. Mataimtim na sabi ni Bailong. Sa sandaling lumabas ang mga salita, ang katawan ng Empress ay nanginginig ng husto, at napabulalas siya. Ano ang sinabi mo? Isang Charm Fusion Crystal. Ina, hindi mo ba sinabi na ang Charm Fusion Crystal ang pinakamahalagang kayamanan ng ating angkan? Sa katunayan, ang bawat miyembro ng clan ay may pagkakataong magpaliit ng isang Charm Fusion Crystal. Nakuha ang Charm Fusion Crystal ng ating ninuno matapos mamatay ang isang super genius ng aming clan. Sa makatuwid, pinaghihinalaan ko na si Luoluo ay may Charm Fusion Crystal sa kanyang katawan, hulaan ni Bailong.